ba yung sinasabi mo? Hindi ka nagbibiro? Nakangiting tumangutang ako. Bigla siyang napatayo at hindi ko inaasahang mapasigaw siya habang nakataas ang dalawa niyang mga kamay. Nanlaki ang mga mata ko. Kaagad rin akong tumayo para paupuin si Alden. Hindi ko inaasahang ganito pala magiging reaksyon niya. Nagtinginan tuloy sa amin ang mga tao. "You're my girlfriend now?" Hindi pa rin siya makapaniwala. Tumangutango na naman ako. A smile appeared on his lips and he brought his face closer to me to give me a kiss on my forehead. "Thank you. I love you so much. I promise you I will never hurt you. I will love you forever." He whispered to me and kissed me again but on the tip of my nose. Inilayo ko ang aking mukha dahil baka halikan niya ako sa labi. Hindi ko alam kung bakit tila ayoko pa magpahalik sa labi. Maybe next time kapag nasanay na ako sa kanya. Medyo nakakailang pa kasi. Hindi mo lang alam, Viv, kung gaano mo ako napasaya sa araw na to. Hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi niya. Hindi na nga siya nakafocus sa pagkain kundi sa akin na. Sa 4 na taon na paghihintay ko, it's all worth it. Akala ko hindi na darating ang araw na ito but now, you're officially mine. Hinawakan niya ang kamay ko unti-unting inilapit sa kanyang labi. Hinalikan niya ito sabay bulong. "I love you." Hindi ako nakaimik. Parang umurong ang dila ko para sagutin siya ng I love you too. Hinihintay niya ang sagot ko ngunit hindi umawang ang labi ko. "It's okay. Matututunan mo rin sabihin sa akin yan." Naintindahan naman niya. Binitawan niya na ulit ang kamay ko. Tumikim na naman ako para magpaalam sa kanya na mag-restroom. "Sasamahan na kita." Tumayo siya pero pinigilan ko. "Hindi na. Restroom lang ako, hindi ako aalis." Pagbibiro ko sa kanya. Napangiti ito at napaupo na naman muli. "Okay." Tumayo ako at nagtanong sa waiter kung saan ang restroom. Nasa pinakadulo pa pala. Napakahabang pasilyo bago tuluyan kong narating ang restroom. Nag-retouch muna ako ng konti dahil medyo nag-fade ng aking lipstick. Sandali lamang iyon saka tuluyan na rin ako lumabas ng restroom. I was walking down the hall when suddenly something hit me hard in the face. I looked up and realized that it was Tomon's chest in front of me and that was the one that hit my face. "Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo?" Pamilyar na boss ang narinig ko. Hindi pa ako nakatingala dahil doon ako nakafocus sa suot niya. Nalagyan ko ito ng lipstick. "I'm sorry. Sorry, hindi ko sinasadyang mabahiran ng lipstick ang suot mo." Paghingi ko ng pasensya. Hinanap kong aking panyo ngunit hindi ko mahagilap. Pupunasan ko sana iyon. "Your sorry is not enough for what happened in my suit." Pinupunasan niya na ngayon ang suit niya. Inaalis ang bahid ng aking lipstick. "Anong gusto mong gawin ko?" Napatingala ako sa kanyang mukha. Ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang masilayan ko ang kanyang mukha. Miggy? Nalalaki ang mga mata na sambit ko. Saka pa lang niya ako sunulyapan at ganoon din ang kanyang naging reaksyon. "Vivian?" Halos hindi siya makapaniwalang nasa harapan niya ako. Oh God, bakit ang pogi niya pa rin kahit medyo nag-mature ang kanyang mukha? "Pinsan mo siya, Vivian. Palagi mong iisipin na pinsan mo ang lalaki nasa harapan mo. Hindi ka na dapat na humahanga sa kanya. Isa pa'y nasaktan ka niya. Niloko. Kahit na pinsan mo siya, niloko ka pa rin niya. Isa pa, 4 na taon na nakalipas, marami nang nangyari. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Wala na." I was shocked when he held my hand. "Where have you been for 4 years?" He asked me while holding my wrist tightly. Pilit kong binabawi ang kamay ko ngunit malakas siya kaya hindi ko magawang bawiin ang kamay ko. "Let go of my hand," I said loudly. "Answer my question first." Wala pa rin pagbabago sa kanya. Still, Miggy na stricto pa rin hanggang ngayon. "Bakit ko kailangan sagutin ang tanong mo? Pagkatapos ng ginawa mo, magana ka pang tanungin ako ng ganyan?" Inis na sagot ko sa kanya. "Isipin mo, Vivian. Pinsan mo lalaking kaharap mo ngayon. Because you put lipstick on my suit. In return, answer my question, Vivian. We have nothing more to talk about. Let go of my hands so I can get out of here. Also, you're the one who doesn't look at what you're passing by." Mariin na sagot ko, ngunit hindi niya pa rin binibitawan ang kamay ko. "Bitawan mo ang kamay niya!" Sabay kaming napalingon ni Miggy sa boses na pinagmula noon. Si Alden, naglalakad palapit sa amin. Buti naman at dumating si Alden. "Let go of Vivian's hand!" Alden shouted again from behind me.
Kagad ito na lumapit sa amin. Lumuwag ang pagkakahawak ni Miggy sa kamay ko. "You're here too? What are you doing here?" Miggy asked Alden. He finally let go of my hand. This time, his eyes were on Alden. "Kasama ko siya." Ako na ang sumagot. Tila kasi nag-iisip pa si Alden na isasagot niya. Nagpalipat-lipat ang paningin ni Miggy sa amin dalawa ni Alden. "Alam ba ito ng anak mo?" Kumunot ang noo ko sa naging tanong ni Miggy kay Alden. "Sinong anak? Sinong tinutukoy ni Miggy? Does your wife also know that you are seeing my ex-wife?" Sunod-sunod na tanong ni Miggy kay Alden. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sinasabi ni Miggy na may asawa si Alden. "Oh, the woman you are with is still my wife." Nagpalipat-lipat ang paningin ni Miggy sa aming dalawa ni Alden. Oo, asawa pa rin niya ako hanggang ngayon dahil walang legal separation na naganap. "We are not divorced yet, Vivian. Maybe you are forgetting." Sa akin na ngayon nakatuon ang kanyang paningin. "Excuse me, matagal na tayong hiwalay. Sa papel na lang tayo kasal." Sagot ko naman. Naibalik lang ang isip ko sa sinabi ni Miggy. Naalala ko ang sinabi niya kay Alden. Si Alden may asawa at anak? Paano nangyari iyon? Niloko ba niya ako? Ginawa ba niya akong kabit? Anong ibig sabihin ni Miggy? Hinarap ko kaagad si Alden ng puno ng katanungan. Hindi ito nakaimik. Nanatiling nakatitig lang sa akin. "Alden," muli ay tanong ko. "Wala. Huwag mong isipin na sinabi ni Miggy." Sagot lang nito sa akin. Muli ko na namang naramdaman ang kamay ni Miggy nakahawak sa braso ko. "Vivian, let's talk." Sinulyapan ko ito. Puno ng pakiusap ang kanyang mga mata. Naramdaman ko rin ang paghawak ni Alden sa kabilang braso ko. Parang balak pa yata nila akong hilahing magkabilaan. Pinigilan ko sa Alden. "Okay lang ako. Hayaan mo ko makapag-usap sa lalaking ito. Iwan mo na muna kami." Pakiusap ko kay Alden. "Sigurado ka?" Tumangutango na lamang ako. Unti-unti pinakawala ni Alden ang braso ko at unti-unti rin ito na tumalikod sa amin para iwanan kami. Nang maalis sa aming paningin sa Alden ay kaagad na tumikim si Miggy. "Tagal kitang hinanap, dito lang pala kita makikita." Sabi nito na may mahinang mga tawa. "Ngayong nakita mo na ako, anong gagawin mo?" "Hindi na kita pakakawalan." Diretsyong sagot nito. Akala mo araw lang ang lumipas para sabihin niya ang katagang iyon. Akala mo wala siyang kasalanan kung makapagbitaw ng salitang ganito. "Baka hindi mo pa alam." Panimula ko. "Anong hindi ko alam?" Kumunod kaagad ang noon niya. "Kami na ni Alden." Sagot ko. Sinugot ko siya sa araw na ito. Mas lalong kumunot ang noon niya at umigting ang panga. "That bastard!" Sabik niya na puno ng inis sa boses niya. "He's a liar!" Dagdag pa niya. "Huwag mo nang gawa ng kasinungalingan sa Alden. Naging tapat siya sa akin sa mula pa lang. 4 years niya ako niligawan at hindi niya ako iniwan kahit pa alam niyang walang kasiguraduhan. Maybe you're forgetting that we're still married." A smile formed on his lips. "I haven't forgotten that. But now that the two of us have met, we can annul the marriage." I told him bravely. "Paano kung hindi ako papayag sa gusto mo? You can't do nothing because we are cousins." Walang paligoy-ligoy na sabi ko sa kanya. "Cousins? Yes, we're a cousin. Alam mo naman siguro hindi pwede mag-asawa, magpinsan." Umiling-iling ito. "I don't understand. How did we become cousins? Are you just saying this because you want a divorce?" "Yun ang totoo, Miggy. Magpinsan tayong dalawa. Alam mo kung bakit? Magkapatid ang mga nanay natin. Nanay ko si Emily." "What?" Halos hindi siya makapaniwala. "Yun ang totoo kaya tanggapin na lang natin na magpinsan tayong dalawa. Para maniwalagan ka. Alamin mo na lang ang katotohanan." Tinalikuran ko ito. Hindi na rin naman na ito nakapagsalita pa. Natulala na kasi ito. Katulad ko, naguguluhan nung una. Ganun rin sigurang nararamdaman niya. Nakailang hakbang na ako na bigla niya akong tawagin. Unti-unti ko siyang nilingon. "By the time I find out the truth, when I find out I'm not your cousin, mark my words, Viv, I will take you back from Alden, by hook or by crook." He warned me. I didn't say anything and turned my back on him. I just started walking faster. "Hindi mo na rin naman na mababawi pa ang katotohanan. Kahit baliktarin mo man ang mundo.
Magpinsan pa rin tayong dalawa at wala nang makapagpapabago pa doon. Habang naglalakad ako, sakalang bumagsak ang mga luha ko. Hanggang ngayon pa rin pala aaminin kong may krut pa rin at pagmamahal akong nararamdaman para sa kanya. Huminto ako at sumandal sa pader nang makita ko nakalayo na ako sa kanya. Napahawak ako sa dibdib saka pinagpapalo ito. Hindi ka na dapat umiibig sa kanya. Si Alden na ang mahal mo. Kaya mo nga sinagot si Alden dahil mahal mo na siya. Pero bakit naman ganito? Bakit ganito? Kahit anong gawin ko pala si Mickey pa rin. Hindi na yata mabubura ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit pa alam ko magpinsan kami dalawa. Patuloy kong pinagsusuntok ng mahinang aking dibdiba. Nagtatalo ang aking puso at isipan. Pinunasan kong aking pisngi at huminga ng malalim. Kailangan kong bumalik sa pwesto namin ni Alden na hindi nahahalatang may mga luha na bumagsak mula sa mga mata ko. Inayos ko ang sarili ko at muling huminga ng malalim. Sinimulan ko na ulit ang paglalakad. Nang makita si Alden ay nginitian ko ito. Sorry, natagalan ako. It's okay. Kung itatanong mo ko ano pinag-usapan namin, sinabi ko na sa kanya ang totoo at nakipag-divorce na rin ako kay Miggy. Kaya wala kang dapat na hindi ako nagtatanong, Viv. Putol niya sa pagsasalita ko. May tiwala ako sa'yo. Hindi mo kailangan mag-explain. Isa pa, kaya mo nga ako sinagot, di ba? Dahil mahal mo ako. Kaya bakit ako mag-iisip ng kung ano? Alam ko nag-usap lang kayo ni Miggy at nagkaliwanagan. Hindi dapat ako magsalos. Wala naman ako dapat na ikasalos, di ba? Napaawang ang labi ko. Ganitong kabait si Alden. Wala akong narinig na salita mula sa kanya kundi ang palagi akong intindihin. Tumangutango ako. Thank you. Tanging nasabi ko. Kumain na lang tayo. Tahimik kaming kumakain na bigla na lang namin narinig ang fire alarm. Nagkatinginan kaming dalawa ni Alden. Napatingin na rin ako sa paligid. Hindi tumigil ang fire alarm kaya medyo naalarma na rin kami. Lalo na magkagulo na sa loob ng restaurant. Ang customer na katulad namin ay nagsitayuan na. Hanggang sa magsitakbuhan na ang iba palabas. Lalo na mag-announce ang manager ng restaurant na kailangan na namin lumabas dahil sa sunog mula sa kitchen. Lumalakas na raw kasi ito. Hinawakan ni Alden ang kamay ko ngunit bigla din sa kabilang kamay ko ay may humawak na iba pa. Pagtingala ko ay mukha ni Miggy na nasilayan ko. Nagpalipat-lipat ang aking paningin sa dalawang lalaking humahawak sa mga kamay ko. Let's go! Sambit ni Miggy, sa kanya ako hinila. Nakalimutan niya yatang hawak rin ni Alden ang isang kamay ko. Natigilan ito at tinignan na masama si Alden. Let go of her. I am now her boyfriend. You have no right to hold my girlfriend's hand. Umiigting ang panga ni Alden. You're just her boyfriend. Well, I'm her husband. Nakipagsamaan rin ang tingin si Miggy. Sa inis ko'y buong lakas kong hinila mga kamay ko na kanya-kanya nilang hawak. Nakaalis ako sa pagitan nilang dalawa. Nasusunog na nga itong restaurant, nag-aaway pa kayong dalawa. Wala tayo sa bidding para magpayabangan kayong dalawa. Inis na sabi ko sa kanilang mga pagmamukha. Nagkatinginan sila kaya inis kong iniwan silang dalawa. Kung gusto niyo madamay sa sunog, huwag niyo akong idamay. Galit na ani ko sa katuluyan silang iniwan doon. Gusto pa yatang magsuntukan sa gitna ng sunog. Nang makalabas ay naramdaman ko naman ang presence nilang dalawa. Sabi ko na nga ba, sabay silang lumabas at nakasunod rin naman sila sa akin. Tara na. Hinila ko sa Alden para papasok na sa loob ng kotse nito ngunit humarang na naman si Miggy. Ano ba talagang gusto ng lalaking ito? Miggy, ano ba? Ano bang gusto mo? Hindi ka ba nakakaintindi? Hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan na hindi tayo magpinsan. Then go ahead. Patunayan mo. Kapag napatunayan mo, baka magbago pang isip ko. Pero hindi. Alam kong hindi mangyayari ang sinasabi mo. Nagsasayang ka lang ng oras. Kung ako sa'yo, ngayon pa lang, alamin mo na ang totoo. Inis na sabi ko sa kanyang pagmumuka. Talaga bang sasabihin mo yan sa harapan ko, Mr. Burlington? Pinipilit mong bumalik sa iyong girlfriend ko? Hindi ka ba nakakaintindi? Magkadugo kayo ng babaeng pinipilit mong bumalik sa'yo. Isa pa, ako na ang mahal niya. Hindi ako naniniwalang magkadugo kami ni Vivian. Nararamdaman kong hindi ko siya kadugo. Patutunayan ko yan sa'yo, Mr. Vincent. I know she only tells you that she loves you, but the truth is, she still loves me. Tumigil ka na, please, Miggy. Huwag mo na kaming guluhin ni Alden.
Naglandas na lang mga kilay ko sa mga pinagsasasabi ni Miggy. Hindi ba naninindig balahibo niya sa mga pinagsasasabi niya? Kasi ako kanina pa naninindig ang mga balahibo ko. Baka mamaya ay makita ko na lang si Mommy sa harapan ko. Baka ang matagal nang mahimbing na natutulog sa ilalim ng lupa ay bumangon dahil sa mga pinagsasasabi nito. Binuksan ko kagad ang kotse ni Alden para makapasok na at hindi na makita mukha ni Miggy. Alden, halika na! Sigaw ko, saka naman sumunod si Alden. Naiwan si Miggy at tila wala pang balak na umalis. Tahimik lang kami ni Alden sa loob ng kanyang sakyan habang abala ito sa pagmamaneho. Ako naman ay nakatingin lang sa labas. Nang sulipan ko ang side mirror ay napansin ko kaagad ang itim na kotse na tila nakasunod sa amin. Napansin mo ba yung itim na kotse? Tanong ko kay Alden. Sudulyapan niya rin ito. Yes, kanina ko pa napapansin na nakasunod sa atin. I think si Miggy ang nakasunod sa atin. Pasulyap-sulyap na sagot ni Alden. Hindi niya pwedeng malaman kung saan ako nakatira. Malalaman niya ang tungkol kay Via. Iligaw mo siya, Alden, please. Pakiusap ko kay Alden. Kahit hindi mo yung utos sa akin, talagang gagawin ko yun, Viv. Ayoko rin na masundan ka pa ni Miggy. Ang kulit din na lalaking to. Inis na sambit ni Alden. Niliko niya ang sakyan. Hindi na sa daan kung saan ang bahay namin kundi sa ibang direksyon. Saan tayo ngayon? Tanong ko sa kanya. Ililigaw ko lang si Miggy. Saka kita ihatid sa bahay ni Tita Emily. Sagot ni Alden. Hindi na rin naman ako umimik pa. Paulit-ulit itong lumiko at binibilisan pa ang pagmamaneho nito. May pagkakataon pa nga na sumisingit ito sa ibang sakyan para lang mawala kami sa paningin ni Miggy. Sa wakas, nakahinga ako ng maluwag nang makitang wala ng itim na kotse sa aming likuran. Third person's POV. Shit! Nahampas ng malakas ni Miggy ang manibela. Nawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Alden. Alam niyang sinadya ng mga ito na iligaw sila sa kanyang paningin. Oras mo ngayon, Alden. Sa oras na malaman kung totoo, i-enjoy mong sarili mo dahil hindi mo na mahawakan kahit na kami ni Vivian. Inis na sambit niya sa kawalan at saka pinaharurot ang kotse. Wala siyang choice kundi ang umuwi. Hindi niya iaasa ang lahat ng ito sa kanyang PI. Gusto niyang siya mismo ang makakaalam ng totoo. Pagdating sa bahay ay kaagad na tinawag si Manang Lucy. Nagmamadali naman na lumapit sa kanya si Lucy. Sir, tinatawag niyo po ako? May daladala pa itong panandok. Ilang taon ka na naglilingkod sa pamilya ko? Seryosong tanong niya kay Lucy. Tila nagbibilang pa ito bago ito muling sumagot. Hindi ko na matandaan, sir eh. Bakit niyo po ba naitanong? Nagkita kami ni Vivian kanina. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Lucy. Ang alaga ko? Masayang-masaya na sambit nito. Kamusta si Vivian? She's fine. Tapid na sagot ni Miggy. Pero may sinabi siya sa akin. Dagdag pa niya. Anong sinabi ng alaga ko? Ang sabi niya, magpinsan kami. Ang tunay niyang ina si Tita Emily. Biglang napaisip si Lucy. Kaya palang bait-bait ni Ma'am Emily kay Vivian. Anak niya pala si Vivian. I don't believe that, Manang. Kagad natutol ni Miggy. Anong gagawin mo, iho? Paano nga kung totoo nga na anak ni Ma'am Emily si Vivian? Ibig sabihin, hindi na kayo pwedeng dalawa. Nalulungkot na sambit ni Lucy. I will find out the truth, Manang. Tinalikuran niya si Lucy. Saan ka pupunta? Habol ni Lucy sa kanya. Uwi ako ng probinsya. Aalamin ko ang totoo. Hindi ako pwede maghintay na lang dito at tutunganga habang kasama ni Vivian sa Alden. Mababaliw ako, Manang. Mababaliw ako kakaisip. Lahat na yata ng side ng mommy ni Miggy ay natawagan niya na ngunit wala siyang nakuhang sagot sa mga katanungan niya. Walang alam ang mga ito tungkol sa kanyang Tita Emily. Ang alam lang ng mga ito ay umalis ito ng bansa ngunit hindi alam ng mga ito na si Vivian pala ay anak ni Emily. Malakas siyang napabuntong hininga habang hindi mapakali ang kanyang mga kamay sa manibela. Napagdesisyonan niya na lang na umuwi na ng probinsya. Baka sakaling sa mga kapitbahay nila doon ay may nakakaalam about sa pag-ampon ng mommy niya kay Vivian. Natigilan siya ng maalala na nag-iisang kapatid ng daddy niya. Matanda na ito ngunit kailangan niyang itanong rito kung may alam ito about sa buhay nila noon. Hinanap niya nakasave na number nito sa kanyang phone. Nagdadalawang isip pa siya ang tawagan nito ngunit sa uli ay tinawagan niya rin ito. Matanda na ito kaya inaasahan niya nang hindi ito sasagot sa tawag niya. Ilang beses niyang tinawagan ito ngunit hindi sumasagot. Pagkatapos niyang tawagan ito ay kaagad na binaba ang phone at pinaharurot ang kotse.
Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Hindi dapat siya mag-aksaya ng oras dahil magkasama ngayon si Vivian at Alden. At habang naiisip niya ang bagay na iyon, ay tila hindi na siya makafocus pa. Namalayan niya lang nasa probinsya na siya. Tinatahak ang daan kung saan nakatira ang nag-iisang kapatid ng daddy niyang matagal nang wala sa mundo. Hindi niya nga masyadong matandaan ang mukha ng daddy niya dahil ang naaalala niya noong bata pa lang siya ay ang pag-iyak niya sa burol nito. Nasa harap na siya ng malaking gate kung saan naroroon ang tito niya. Sana'y masagot niyang katanungan ko. Sambit niya sa kawalan. He sighed and asked the guard. Tumawag ito sa loob ng bahay gamit ang telepono nito sa guardhouse. Pasok daw po kayo. Binuksan nito ang malaking gate saka siya tuluyan na pumasok. Malaki din ang bahay ng kapatid ng daddy niya. Hindi na siya nagtagal pa at tinahak niya na ang main door ng napakalaking bahay. Sinalubong siya ng mga maids. Sir, dito po. Turo ng mga maids sa daan. Tuloy-tuloy siya naglakad. Napahinto siya nang makitang may matandang lalaki na katalikod mula sa kinaroroonan niya. Nakaupo sa couch. Nang makalapit rito, sa kanya lang napansin ang mahabang tungkod nito. Hindi ko inaasahang dadalawin ako dito nang nag-iisa kong pamangkin. Sabi nito, I'm here because I wanted to ask you something. Hey, vegan. Sit down. Umupo siya katapat nito. Ano itatanong mo? Mukhang napaka-importante niyan dahil nagawa mo pa akong puntahan rito. Ang pagkakaalam ko, busy ka sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Nandito ako para itanong kung meron kayong alam tungkol kay mom and dad. Anong about sa mommy at daddy mo? Kilala mo sa Vivian, di ba? Ah, yung napakagandang bata. Sagot naman kaagad nito. Alam niyo ba na anak siya ng kapatid ni mommy? Kinakabahan na malaman ang katotohanan ngunit kailangan niyang tatagan ang loob. Kapag nalaman niya magpinsan nga sila ni Vivian ay titigil na siya sa panggugulo rito. Biglang natawa ang matanda. Hindi mo ba alam ang kwento ng magulang mo? Kaya nga ako nandito dahil baka alam mo. Natawan naman ito. Kasama nila ako ng halos 5 taon sa bahay ninyo. Pero sa tagal ng panahon ngayon matanda na ako, ay ngayon mo pala itatanong sa akin ang mga iyan. Bakit ba interesado ka? Dahil ang babaeng mahal ko ay hindi ko matatanggap na pinsan lang. Muli na naman itong natawa. Napapaubo ito ngunit nawawala din. Ikukwento ko sa'yo para malaman mo, kaya makinig ka. Hindi ako mabibigyan ni Maria ng anak. Paano ang kayamanan ko? Kanino ko ipamamana lahat ng maiiwan ko kapag matanda na ako at kapag mawala ako dito sa mundo? Tanong ni Drake. Isang gabi kinausap ako ng kapatid ko. Ang daddy mo. Yun ang sinabi niya sa akin. Hindi raw siya mabibigyan ng anak ni Maria, ang iyong ina. Panimula nito, kung hindi mabuntis si mama, paano nangyari nandito ako sa mundo? Gulong-gulo na tanong niya rito. Hindi pa ako tapos sa kwento ko. Makinig ka. Isang araw narinig ko na lang na nagtatalo si Maria at ang daddy mo. Ano? May nabuntis kang babae? Sigaw ni Maria sa sala. Umalingaw-ngaw ang boses nito. Ano ngayon kung meron ako nabuntis na iba? Bakit? Mabibigyan mo ba ako ng anak? Hindi ba tindi? Kailangan ko ng anak na magmamana na lahat ng ari-arian ko. Kaya hindi mo ako mapipigilan, Maria. Galit din na sagot ni Drake, ang ama ni Miggy. Dad cheated on mo? Miggy said in disbelief. Yun ang tawag dun. Nag-cheat ang daddy mo sa mommy mo. Pero totoo bang buntis ang kabit ni dad? Gulong-gulo na tanong ni Miggy. Pakinggan mo ulit ang kwento ko. Isang araw ay umuwi sa Drake sa bahay niyo na may dalang baby. 2 taon na lumipas ay bumalik ang daddy mo sa bahay ninyo na may daladalang baby. Sino ang batang yun? Is that Vivian? No. Doon palang na-realize ni Miggy ang lahat. Kung sa Vivian ang batang iyon, dapat malaki na siya ng mga oras na iyon. Pero bata pa siya na mamatay ang daddy niya kaya alam niyang hindi si Vivian ang batang daladala ng daddy niya. Ako ba ang batang yun? Marahang tumango ang matanda. Ikaw ang batang iyon, Miggy. Hindi si Maria ang tunay mong ina. Umigting ang panga ni Miggy. Sa tagal ng panahon, ngayon niya lang nalaman ang lahat. Now, he realized kung bakit hindi siya mahal ng kinikilala niyang ina. Mas mahal dito si Vivian dahil hindi talaga siya ang tunay na anak nito at si Vivian talaga ang tunay nitong kadugo. Bata ka palang galit na si Maria sa'yo. Sinumpa niya sa harap mismo ng ama mo na hindi kanya ituturing na anak. Patuloy na pagkukwento ng matanda.
Narinig ko pa ang sagot ng daddy mo. Kapag hindi kanya matutunang mahalin bilang tunay na anak, ay ipamamana niya ang lahat sa iyo at walang kahit na sentimong makukuha sa Maria. Dagdag pa na sabi nito. Mas lalong luminaw ngayon ang nasa isipan ni Miggy. Kaya gusto niyang pakasalan ko sa Vivian. Dahil kapag kasal na kami ni Vivian, ay mahahatian ang kayamanan ko sa Vivian. Ayaw niya maging kawawa sa huling pamangkin niya na akala ko'y ampon niya. Ang buong akala ko sa Vivian ang pinag-iwanan ng lahat ng ari-arian, ngunit ang hindi ko alam, sa akin pala lahat ng yan. Naloko nila ako. Nagsinungaling sa akin sa attorney. Sa iyo ang lahat ng iyon, Miggy. Wala kang kahati dahil nag-iisa kang anak ng kapatid ko. Ikaw nag-iisang anak ni Drake Burlington. I don't want wealth. What I want to get is the woman I love. Now that I know Vivian and I are not related, it's time for me to take her back from that fucking asshole. Miggy said confidently while clenching his fist. Vivian's POV. Breakfast in bed, baby. Kagigising lang ni Via. Sinalubong ko ng bit-bit kong tray with breakfast ang paggising niya. Magilamos ka na, anak. Utos ko sa kanya. Kung hindi nyo lang alam, kapag bagong gising si Via, kamukha niya ang daddy niya. Kapag magulo ang buhok niya, nagiging kamukha niya si Miggy. Ganito rin kasi kapag bagong gising si Miggy, medyo sumisingkit ang mga mata. Hindi man lang ito nagsalita. Dinaanan lang niya ako na tila inaantok pang tinahak ang banyo. Ilang minuto ako naghintay. Sa wakas ay natapos rin ito. Lumapit siya sa akin tsaka siya yumakap. Inaantok ka pa ba? Gusto mo bang matulog ulit? Umiling-iling naman ito. Sinulipan niya ang table. Ang breakfast na nakapatong doon ay tinitigan niya. Pagkatapos ng ilang minuto ay nilapitan niya kaagad ito. Kakain na po ako, mommy. Pumasok kaagad ito ng upo. Napangiti na lang ako na lumapit sa kanya. Gusto mo ba na subuan ka ni mommy? No, I'm a big girl na. Kaya ko na po sarili ko, mommy. Watch niyo po. Muli na naman ako napangiti ng hawakan nito ang kutsara. Simple lang naman ang niluto ko tuwing umaga. Fried rice, sunny side egg, at hotdog. Sinabayan ko na lang ng kanyang milk. Pinagmasdan ko lang ito habang kumakain. Pagkatapos kumain ni Via, pinaliguan ko naman siya. Inasikaso ko muna sa Via bago ko papasyalan si Alden sa kanyang office. Habang sinasabon ko ang kanyang katawan ay nakikiliti naman ito kaya pareho kami nagtatawanan. Pagkatapos niyang maligo ay binihisan ko lang ito ng pambahay. Baby, maiwan na muna kita dito sa bahay ha. Pupuntahan ko lang si daddy mo Alden sa office niya. Kailangan kasi ni mommy na magpasama sa construction site na ipinapagawa natin Starbucks. Magsasahod ng mga construction worker kaya gusto ni mommy, personal ko ibibigay sa kanilang mga salary. Paliwanag ko rito. Hindi ba ako pwedeng sumama, mommy? Hindi pwede anak eh. Next time na lang kapag mamamasyal tayo. Sa ngayon, wag na muna ha. Sa construction site ang punta ni mommy. Masyadong maalikabok doon. Okay po, mommy. He understand. Very good, baby. Pagkatapos kumain ni Via ay sarili ko naman ang nasikaso ko. Binilin ko muna siya kay Manang Bering, ang katiwala namin dito sa bahay. Naalala ko tuloy si Manang Lucy. Kumusta na kaya siya? Gusto ko siyang puntahan pero hindi pwede. Baka kapag pinuntahan ko si Manang, magkataon pa na nandoon si Miggy. Magkikita lang kami. Kailangan ko na siyang iwasan. Ayoko na magtagpong pangmuli ang landas namin dalawa. Pero paano si Via? Habang buhay na lang ba niyang iisipin na si Alden ang totoo niyang daddy? Ayoko namang mangyari sa kanya ang nangyari sa akin noon. Walang kaalam-alam na hindi pala ako tunay na anak ng taong kinikilala kong magulang. Ayoko maranasan ni Via iyon kasi sobrang sakit. Pagkatapos ko mag-ayos ng sarili ko ay bumaba na rin ako. Nadatnan ko si Via sa sala, naglalaro ng kanyang mga laruan. Nakita niya ako kaya napatayo ito at tumakbo kaagad palapit sa akin. Napakahilig kasi nitong yumakap sa akin. Pagkatapos ay hahalik. Aalis na si mommy. Huwag mo kulit kay Yaya Bering ha? Bilin ko sa kanya. Hindi po ako mangungulit, mommy. Taxman. Tinaas pa nito ang kamay sa ere. Oo na, alam ko naman na hindi makulit ang baby ko. Alis na si mommy. Payakap ulit. Niyakap ko na naman ito ng mahigpit. I love you, mommy. Sana pag-uwi mo kasama mo si daddy. Malungkot na wika nito. Sinang daddy? Si Daddy Alden po. Bakit po? Meron pa po ba ako ibang daddy? Inosenteng tanong nito. Napangiti ako. Oh, wala baby. Sige na. Tumayo ako.
Siya naman ay bumalik sa mga laruan niya. Kumaway-kaway pa ito sa akin habang palabas ako ng bahay. Nagpahatid na ako sa family driver namin dahil si Alden naman ang kasama ko mamaya. Hindi ko na kailangan na magdala pa ng sarili kong sasakyan. Napatingala ako sa building kung saan nandoon si Alden. Pangalawa pa lang yata akong nakapunta rito. Sinama niya ako rito noong mga 5 or 6 na buwan pa lang sa Via. Hindi rin naman ako nagtagal noon dito. Umuwi rin kaagad ako at bumalik sa Davao. Nilapitan ko ang reception desk. Pinapasok din naman kaagad ako nito nang tanungin niya ako kung anong pangalan ko. Kanina pa raw naghihintay sa akin si Alden. Hindi na ako nagpasama sa staff. Mag-isa ko na lang tatahaki ng office ng boyfriend ko. Nasa harapan na ako ng elevator nang yumuko ako para tingnan sa aking shoulder bag ang aking phone. Mukhang naiwan ko pa yata. Nasa ganoon akong posisyon nang may bigla na lang humila sa akin. Nanlalaki ang mga mata kong napatingala at nang masilayan ko ang mukha nito ay kaagad napawi ang panlalaki ng aking mga mata. Miggy? Napalitan ng inis. Ano ba? Isang sampal ang pinakawalan ko dahil sa bigla niyang paghila sa akin sa loob ng elevator at kaagad akong hinalikan. Halik na akala mo'y kami pandalawa. Akala mo siya pa rin na nagmamay-ari sa akin. Nababalo ka na ba? Sagaw ko sa kanyang pagmumukha. Ang lakas na loob nitong halikan ako. Tsaka ano bang ginagawa niya rito? Yes, I'm going crazy and it's because of you. It's because of my love for you. Ano? Nanlaki na naman ang mga mata ko nang bigla na naman niya akong hawakan at hindi ko inaasahang isasandal niya ako sa pader at muli kong naramdaman ang paglapat ng labi niya sa labi ko. Sa pagkakataong ito'y damang-dama ko ang pananabik niya. Dama ang paghagod ng labi niya sa aking labi. Parang gustong ubusin ang lasa ng labi ko. Parang gutom na bata. Sa mga kilos pa lang niya ay para yatang gusto niya akong lamunin. Hindi ko akalain ganito kabilis ang tibok ng puso ko.